Ako atin muna pong bantayan at pag-usapan itong issue ng West Philippine Sea. Ipagpatuloy po natin ang paninindigan ng lahat ng Pilipino kung kinakailangan para ilaban at suportahan si Pangulong Marcos sa issue ng West Philippine Sea. Alam nyo, natabunan lang ito ng maraming mga issue. Ano po? Ay tumitindi ang sitwasyon doon. Kasi padami ng padami ang mga warship, barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea. Hindi lang po yung mga Milesian vessel, hindi lang yung kanilang Chinese Coast Guard, kung hindi mga barkong pandigma. So nakakabahala ito. Okay? Pero ganun pa man, ang sinasabi po ni Secretary Gibo Teodoro, Department of National Defense, at Secretary Bronner, AFP, na hindi sila natitinag dyan. Ibig sabihin, hindi sila bibigay dyan. Mananatili ang ating bansa ng panindigan yan. Pangalawa, ang ugnayan sa international community at mga bansang kaalyado natin ay lalong lumalakas. Katunayan ng isang araw, weekend yata yun, nagkaroon ng drill, nagkaroon ng patrolya. Ang maraming mga bansa, 6 na bansa yata yan, na may mga warship na naglayag dyan sa West Philippine Sea. Yung barko ng Pilipinas, Amerika, Australia, Japan. Kasama yata yung New Zealand pa. Basta 5 o 6 na bansa yan. Yan ang sinasabi ni General Bronner at Secretary Teodoro na kahit anong gawin ng China, hindi bibigay at hindi matatakot ang Pilipinas na ilaban ito. Ito ho yung ilan lang sa mga report na inilabas ng UNTV, isa sa mga lehitimong organization, news media organization, excuse me po, ang patuloy na pagdami nga daw po ng Chinese warship. West Philippine Sea o WPS. Umabot na sa 178 Chinese ships kabilang ang 17 warships mula sa People's Liberation Army, Army Navy at 2 research at survey vessels ang namataan mula September 24 hanggang September 30 sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Inanunsyo rin ng Ayan nakikita na ba yun talaga yung mga barko nila Ayan naglalayag yung mga barko nilang ayan, mga warship yan. Mga barko ng China diyan sa West Philippine Sea. Hindi lang yung kanilang mga Coast Guard, mga Chinese Coast Guard, kung hindi yung iba pang mga barko. Ayan maliban sa Chinese Coast Guard, Milesian vessel, at saka mga warship. Ibang level na kasi pagka warship, ang gerang barko yan. Bakit kailangan ng ganyan? So, patuloy na nagmamatigas itong China. Binabaliwala ang international law at ang ating mga batas. Kaya ko ito binalikan. Alam niyo, lagi ako nakatutok dito at hindi naman natin talaga totally iniiwan ito. Manindigan tayo para sa isyong ito. Atin ang West Philippine Sea. Tulungan natin ang ating gobyerno. At dahil dyan, ngayon po ay maingay na ang mga politiko, mga kakandidato sa local and national position. Yan po yung isa sa mga itanong natin or nangungunang issue. Lalo na sa mga gustong mag-senador. Ano ba ang alam nila at paninindigan nila sa West Philippine Sea? Yan ang itanong ninyo. Kahit sa ang press conference o sa ang pulong balitaan, mga local o national, pag yung mga national candidate na yan nakita nyo, tanongin nyo. Kayong mga vlogger na ikot ng ikot, kayong mga mamahayag, local and national media, sa oras na makita nyo mga kandidato, yan ang isa sa inyong itanong. Ano ang kanilang paninindigan sa West Philippine Sea issue? Dahil patuloy po ng pang-aagaw, pagpapaalis, panghihimasok ng China sa ating teritoryo dyan sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. At nag-i-improve pa nga yung kanilang galaw. Isipin mo, dati in and out yung kanilang mga barko. Yun naman pala, ang papalit, mga warship na, mga panggerang barko ng China. Delikado po yan. Okay? So, mahalaga ang mga politiko ay makita natin at madinig ang kanilang paninindigan. Sila ba'y sumusuporta
kay Pangulong Marcos sa paninindigan na kahit 1 pulgada ng anumang property sa Pilipinas hindi pwedeng makuha ng dayuhan. Yan ang magandang prinsipyo at paninindigan ng Pangulo. Ano ang tingin? Ano ang masasabi at posisyon ng mga national candidate? Actually, kahit local, lalo na kung halimbawa ay taga Central at Northern Luzon o malapit sa West Philippine Sea, yung mga tumatakbo dyan, congressman, governor, mayor, o local, vice mayor, mga konsyal, basta local. Tanungin din po natin sila. Yan sa Cagayan, sa Batanes, Isabela, iba pang mga lugar sa Northern at Central Luzon. Yan kasi ang malapit dyan sa West Philippine Sea. Sila ba'y naninindigan katulad ng Pangulo o sila'y taliwas at naniniwala sa China? Sila ba'y pro-China o pro-Filipino, pro-people o pro-Philippines? Yan po yung dapat nating itanong. Obligasyon nilang manindigan at magpaliwanag. Obligasyon din ng mga mamamahayag na ito ay tanungin. Huwag tayong makalimot. Baka malin lang tayo. Maiboto ninyo, lalo ng mga senador, yung pala pro-China. Delikado yan. Sa halip na tayo ipagtanggol yung pala hindi. O ingat kayo sa nagkukunwari. Maraming mapagkunwari sa panahong ito dahil mag-i-eleksyon. Kunwari anti-China. Kunwari anti-Duterte. Kunwari pro-administration. Pero hindi naman pala. Ingat kayo dyan. Maraming balimbing, sip-sip, at mga bolerong politiko. Pati political party. Pag hindi tayo umiwas dyan, hindi kayo nakaiwas dyan, magsisisi kayo. Okay? Pag nakita nyo na mayroong magagandang programa at totoo naman na sinasabing kayang panindigan, okay yan. Pero pag halata mo naman yung nagsasabi ng totoo at hindi Alam na alam natin ano nang bobola at hindi. Alam natin ang kailang mga record kung sila ay totoong anti-China o pro-China. Dahil sa nakalipas na mga araw at taon, mainit na ang isyong ito, ano ba ang ginawa nila? Yung pananahimik nila, delikado yun. Yung pagiging vocal sila na pro-China, pinagtatanggol ang mga pro-China, o ang China, delikado yan. Yan po yung basihan. Yung mga nagkukunwari na kunwari nga po ay sila'y ayaw sa China para lang makakuha ng boto sa inyo, nabobola kayo, huwag kayong papayag paggamit sa ganyang mga klaseng galawan. Delikado po yan. Ingat po. Maraming dapat ingat. Basta dito po sa aking mga channel, aking pong hinihiling sa inyo, mag-subscribe, mag-follow po kayo, at paki-like po ninyo ito. At sana po ay inyong paniwalaan yung aking apila. Dahil ang aking apila, especially sa ginagawa ng ating gobyerno at sa isyu ng West Philippine Sea, nasa puso natin yan. Yan ang dapat gawin. Huwag palinlang, huwag paggamit, magpakatotoo kahit kaibigan pa ninyo, kahit malaki pa ang pakinabang nyo sa politiko, kung pro-China, itakwil yan, huwag iboto yan. Hindi pinagbabasyan dito ang utang na loob. Kailangan paninindigan, prinsipyo na totoong para sa bayan, hindi para sa dayuhan at iilan lang.